Hi guys, good evening. So today is Wednesday and of course, medyo hindi ako pagod ngayon and hindi rin naman ako stress ngayon. So wala lang. Gusto ko lang mag-share sa inyo guys ng isang um, experience ko sa isang tao. Alam nyo, hindi naman mahirap ang makisama eh. Lalo na't kung alam mo naman kung paano makibagay at kung paano ka mag-sway or sumunod sa agos ng buhay, parang gano'n. Pero meron talaga yung mga pagkakataon or meron talaga yung mga tao na parang mas iisipin or mas mararamdaman mong it's better na ilayo mo yung sarili mo kasi nga hindi mo alam kung ano yung magiging kahihinatnan ng pagiging mabait mo. Kasi meron yung mga iba na kahit na gina-judge ka, sinasabihan ka ng mga negativities, negative feedbacks, pinapakisamahan mo pa rin sila kasi nga ayaw mong magkaroon ng lamat or ayaw mong magkaroon ng issue. Pero guys, kung ang isang tao ay sobra na at hindi mo naman inaano ng sobra-sobra dahil binabalik mo lang din naman kung ano yung ginagawa niya sa'yo. So, minsan 'di ba, nakakawala rin ng pasensya or nakakaubos din ng pasensya yung mga gano'n. Kaya hindi mo rin maiwasan na kapag minsan is papatulan mo talaga. So, ako guys, sa aking experience, for almost siguro kung hindi ako magkakamali, 2019 nung nag-start itong issue na 'to at until now, hindi pa rin matapos-tapos. Pero it's okay para sa akin na hindi kami naging okay. Kasi nga alam nyo guys, sabi nila kapag ang isang tao ay napaka-toxic, much better na layuan. Huwag mo nang bigyan ng space sa buhay mo na magkaroon pa siya ng pagkakataon na pumasok yung ganun. Kasi walang magandang maidudulot ang isang toxic na tao. Alam nyo guys, ako, naging mabait ako, pero isa lang kasi ang ayaw na ayaw nila sa akin kasi masyadong prangka. Pero para sa akin yon, positivity ko yon. Kumbaga, nasa sayo na kung ayaw mo ko o hindi. Pero ako sasabihin ko talaga kung ano yung hindi ko gusto at gusto ko sa isang tao. Kasi, kung hindi mo naman sasabihin sa kanya kung ano yung ayaw mo sa kanya at ginagawa pa rin naman niya or continuous niyang ginagawa yun, ikaw rin naman ang nahihirapan eh. Ikaw rin dang mahihirapan. Mas lalong magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan kapag ganun, guys. So, yun nga, yung sa akin, yung personality ko is ganun. Sinasabi ko agad-agad kung ano yung mga ayaw ko at kung ano yung mga gusto ko at kung ano yung mga gusto kong yung parang gano'n. Kasi ako open ako eh. Open-minded rin naman ako. Kasi guys, ako tumatanggap ako ng pagkakamali. For example, pag may isang tao sa akin na, oy, ganyan, hindi tama yung ginawa mo, ganito, ganyan. I will say sorry. Sasabihin ko, oh, nagkamali ba ako? Hindi ko kasi alam na yun ay nakaka-offend or something like this. Pero hihingi ako ng paumanhin. Mag-sorry ako at mag-apologize ako. Hindi katulad niya. Katulad ng isang tao nito guys, na kahit na ang dami-dami ng pagkakamali sa buhay, ay continuous pa rin siya guys. At saka alam nyo, eto talaga yung hindi ko makalimutan nung sinabi ng aking mama na sabi niya, di bale na anak na ikaw ay dina-down or merong gina-judge ka. Kasi nga, yung mga taong yan, sabi niya, darating at darating yung time na babagsak din sila. Kasi sino ba naman ang may gusto na ikaw or may sino ba naman ang may gusto na ikaw ay i-down. Kaya lang naman, tanggapin mo na lang kesa naman patulan mo. Pero sometimes kasi, parang sukdulan na, kapag nasa sukdulan na, talagang mapapatulan mo na. Pero kapag at the end of the day, maiisip mo, deserve mo bang patulan to? Deserve mo ba na bigyan pa to ng pansin? Yung mga ganun ba guys? And now, now. So, si Lord hindi talaga natutulog. Nakikita niya lahat, binibigyan niya tayo ng struggle sa buhay, binibigyan niya ng kaginhawa ng bawat isa, which is kung deserve naman natin at pinagpapaguran naman natin, or meron din yung mga tao na hindi na nila tinitignan kung sila ay nakakasakit na or something like that. Kaya yan, ginigising sila ni Lord. Alam nyo ba, kapag ako talaga,
kapag ang isang tao, nakita ko na siya na medyo mataasin, what I mean yung mataas ang tingin niya sa sarili, ayoko na tong pakisamahan, guys. Ayoko na, kasi yun ay isa sa mga senyales na isa siyang toxic na tao. Kasi, ang taong mabait, ang taong masarap pakisamahan is yung willing makinig, tapos, siya yung mismo magsabi na, ay, mali ba ako? Meron ba akong nagawa? I'm sorry, yung mga ganun. Pero, ayoko yung mga taong kasama na yung parang, sila na yung, as in, gusto nila na parang, sila yung tingalain mo, yung mga ganun ba? Which is, nakakapangit. At saka, ayoko talaga nung ganun. Sobra. Napaka-toxic kasi ng mga taong may ganun eh. Yun lang ang experience ko, guys. Toxic. Yung mataas ang tingin sa sarili. Kasi nga, kung mataas ang tingin niya sa sarili, parang nagbigay na siya ng standards niya na ganito, ganyan, kahit mali na siya. Yung mga ganun. Kaya nagiging bobo na rin siya sa paggawa ng decisions. When it comes into decision making, nagkakamali na rin siya. Kasi nga, ang tingin niya, tama lahat. Tama lahat ng ginagawa niya. Hindi na siya nagkakamali. So, para sa akin, mas maganda pa rin naman na nasa ibaba ka. Tapos paunti-unti, tumataas ka. Tapos yung feeling na, ito pa, one thing. Kung may mga taong kung may mga taong nanliliit sa inyo, hayaan nyo lang, wag nyo nang patulan. Which is, yun kasi ang tingin niya sa'yo eh. Kaya, hayaan mo lang siya na magsabi ng ganito, ganyan, ganyan, something like this, ganyan, ganyan. Kasi darating yung time, alam nyo, magbabalik din lahat sa kanya, guys. Lalo na kapag may mga involved na ibang tao na pinagsasabihan niya, tapos yung mga taong yun naniniwala din sa kanya, tapos malaman-laman mo na ganito ang pinagsasabi niya, ay guys, babalik mas malala pa. So, part 1 pa lang to guys, may part 2 pa. Bye!